May mga pagkakataon na nagbabago ang lahat kapag nagbanggaan ang dalawang magkasalungat na mundo. Kapag ang inosente ay humaharap sa kalupitan, kapag ang isang bata ay lumalaban sa isang imperyong binuo sa paghamak sa araw na iyon, sa isang malawak na lupain ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Isang malupit na bilyonaryo ang humalakhak nang marinig ang isang 8 taong gulang na bata na nagsabing kaya nitong pagalingin siya. Ang lalaki na gumastos ng milyon-milyon sa pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo ay nangutya ng buong paghamak, nilalait ang mahirap na bata na naglakas loob na hamunin ang agham. Ngunit ang kalmadong sagot ng bata ang magbabago sa lahat magpakailanman. Si Don Alejandro Alex Whitmore ay may lahat ng kayamanan na mabibili ng pera, maliban sa isang bagay, ang kakayahang maglakad. Sa edad na 52, pinamamahalaan niya ang isang imperyo ng bilyon-bilyong piso mula sa kanyang wheelchair at ito ang nagpapatindi ng kanyang kapaitan. Ang kanyang 300 acre na mansyon sa Tagaytay ay higit pa sa isang tirahan. Ito ay isang monumento sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang paghamak sa sangkatauhan. Isang umaga ng Setyembre, si Alex ay nasa kanyang opisina nagpapaalis ng isa pang empleyado. Ang hardinero ay nagkasala ng hindi mapapatawad na krimen ng pagtapak sa bagong gupit na damo gamit ang maruming sapatos. "Ang walang kwenta mo," sabi ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng lason. 10 taon ka nang nagtatrabaho dito at hindi mo pa rin natutunan na ang pagiging perpekto ay hindi opsyonal sa ari-arian na ito. Tanggal ka at huwag kang umasa ng rekomendasyon. Ang 60 taong gulang na lalaki ay nagmakaawa, binanggit ang kanyang mga apo, ang medical bills ng kanyang asawa, ngunit si Alex ay ngumiti lang ng malamig. "Dapat inisip mo iyan bago mo dinumihan ang aking damo. Manong Jose, ihatid mo itong lalaki palabas." Ganyan namuhay si Alex Whitmore, ginagamit ang ganap na kapangyarihan sa buhay ng iba, nakakahanap ng malisyosong kasiyahan sa pagpapahiya ng iba. Kinatatakutan siya ng kanyang mga empleyado, iginagalang siya ng kanyang mga kasosyo dahil sa takot, at nagpapakain siya sa takot na ito na ibinibigay niya. Matapos paalisin ang hardinero sa ari-arian, ibinalik ni Alex ang kanyang atensyon sa tambak ng mga medikal na ulat sa kanyang mesa 5 taon mula ng aksidente na nagpatigil sa kanya mula baywang pababa. 5 taon na gumagastos ng malalaking halaga sa pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo, sinusubukang makahanap ng lunas na tila hindi umiiral. Tumawag si Dr. Harrison mula sa Maynila, anunsyo ni Aling Minda, ang kanyang sekretarya sa loob ng 15 taon. Dumating na ang mga resulta ng experimental tests. Kinuha ni Alex ang telepono ng may pag-asa, ngunit gaya ng dati, nagtapos ang usapan sa pagkabigo. Isa pang bigong pagtatangka, 1 milyon ang nasayang. Ang doktor na Pilipino, isa sa pinakamahusay na neurologist sa bansa, ay kinumpirma ang sinabi na ng iba. Walang kilalang lunas para sa kanyang partikular na kondisyon. "Mga incompetent," bulong ni Alex, inihagis ang telepono sa hook. Silang lahat, dekada ng pag-aaral, mga diploma na nakasabit sa dingding, at walang sino man ang makagawa ng kung ano ang binabayaran ko para gawin. Dito pumasok si Manong Jose, ang kanyang personal na security na may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. "Senyor Whitmore, may bata sa gate. Isang bata, mga 80 gulang," sabi niya. Kailangan kanyang makausap. Humalakhak si Alex ng may paghamak. "Isang bata? Ano ang gusto ng isang bata sa akin? Siguro ay isang pulubi. Paalisin mo siya." "Sinubukan ko na, senyor, ngunit nagpipilit siya." Sabi niya, "Kaya raw." "Well, ito ay magiging kakaiba." Sabi niya, "Kaya ka raw pagalingin." Ang sumunod na katahimikan ay mabigat. Tiningnan ni Alex si Manong Jose na parang nabaliw ito. Ano ang sinabi niya? "Na kaya niyang pagalingin ang iyong mga binti, senyor." Alam kong baliw ito, ngunit tila determinado ang bata. Nandoon na siya ng dakong oras sa ilalim ng araw, naghihintay. Nakaramdam si Alex ng halo ng galit at kuryosidad. Paano naglakas loob ang isang bata
na lumitaw sa kanyang ari-arian, gumagawa ng mga ganoong kaimposibleng pahayag. Ngunit may isang bagay sa sitwasyon na pumukaw sa kanyang malisyosong interes. Marahil ay isang pagkakataon para sa kasiyahan. "Dalhin mo siya dito," utos ni Alex. Isang malupit na ngiti ang nabuo sa kanyang labi. Tingnan natin kung anong klase ng kalokohan ang iniaalok ng batang ito. Makalipas ang 15 minuto, bumalik si Manong Jose kasama ang pinakadesididong batang nakita ni Alex. Si David ay maliit para sa kanyang 8 taon, na may simpleng ngunit malinis na damit at mga mata na kumikinang ng may imposibleng tiwala para sa kanyang edad. Wala siyang ipinapakitang anumang bakas ng takot sa harap ng kagandahan ng mansyon o ng kahangahangang presensya ni Alex. "Kaya ikaw ang batang nag-iisip na kaya mo akong pagalingin," sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. "Alam mo ba kung gaano karaming doktor, gaano karaming espesyalista, gaano karaming henyo sa medisina ang sumubok na gawin iyan?" Direktang tiningnan ni David ang mga mata ni Alex. Walang takot, walang pag-aalinlangan. "Kaya kung pagalingin ang iyong mga binti," sabi lang niya. Ang halakhak na pumutok mula kay Alex ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Ito ay isang malupit na halakhak, puno ng panunuya at malisya. "Kaya mo akong pagalingin? Ikaw?" Ipinukpok ni Alex ang kanyang mga kamay sa mesa. Tumatawa pa rin. "Bata, gumastos ako ng 4 milyong piso sa pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo. Nagpunta ako sa St. Luke's, sa Makati Med, sa Asian Hospital. Nagdala ako ng mga espesyalista mula sa Amerika, sa Europa, sa Hapon, at ikaw, isang mahirap na bata na marahil ay hindi pa nakakapasok sa isang disenteng paaralan. Sa tingin mo kaya mong gawin ang hindi nila nagawa?" Nanatiling hindi gumagalaw si David. Ang kanyang ekspresyon ay mahinahon. "Ang mga doktor ay nagtatrabaho sa kung ano ang alam nila," sagot ng bata. "Ako ay nagtatrabaho sa kung ano ang hindi nila alam." Huminto si Alex sa pagtawa. May isang bagay sa kalmado ng batang iyon na labis niyang kinaiinisan. "Alam mo ba, bata, sinasaya mo ako, kaya gagawa ako ng isang alok." Humilig si Alex. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng may malisya. "Kung kaya mo akong pagalingin, kung kaya mong ibalik ako sa paglalakad, bibigyan kita ng 1 milyong piso. 1 milyon. Sapat na pera para ikaw at ang iyong pamilya ay makawala sa kahirapan magpakailanman." Lalo pang lumawak ang malupit na ngiti ni Alex. "Ngunit kapag nabigo ka, tulad ng tiyak na mangyayari, gusto kong umalis ka dito. Alam mong sinayang mo ang aking oras sa iyong mga pangarap ng bata. Gusto kong matutunan mo na may mga limitasyon sa kung ano ang maaaring pangarapin ng mga tao tulad mo at kung ano ang maaaring bilhin ng mga tao tulad ko." Simpleng tumango si David. "Ihanda mo ang tseke," sabi ng bata nang may tiwala na nagdulot ng kakaibang panginginig kay Alex. Sandali. Sa isang sandali lamang, nakaramdam si Alex Whitmore ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng marami. Imposible ito. Ganap na imposible. Ang batang iyon ay isa lamang panibagong mapangarapin na sa lalong madaling panahon ay matututo ng isang matinding leksyon tungkol sa realidad. Nagpasya si Alex na ang walang katuturang sitwasyon na ito ay nararapat sa kanyang ganap na atensyon. Matagal na siyang hindi gaanong nasisiyahan sa kapinsalaan ng iba at ang inosenteng kayabangan ng batang iyon ay nangako ng mga oras ng malisyosong kasiyahan. "Manong Jose, kanselahin mo ang lahat ng aking mga appointment sa hapon," utos niya nang hindi inaalis ang kanyang mga mata kay David. "Gusto ko ng sapat na oras para panoorin ang palabas na ito." Inilapit ng bilyonaryo ang kanyang wheelchair sa bata. Pinagmasdan siya tulad ng isang predator na sinusuri ang kanyang biktima. "Bago natin simulan ang kalokohang ito, bata, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang katotohanan ng aking sitwasyon. Marahil ay maiintindihan mo ang lawak ng iyong kamangmangan." Pinindot ni Alex ang remote control at isang higanting screen ang bumabara mula sa dingding. Nagsimulang lumabas ang mga medikal na imahe, X-ray, MRI, komplikadong graphics, puno ng mga numero at hindi maintindihang terminolohiyang medikal.
Ito, sabi ni Alex, itinuturo ang mga imahe ay ang gawain ng pinakamahuhusay na henyo ng modernong medisina. Si Dr. Michael Harrison mula sa Maynila, ang lalaking nagpabago sa spinal neurology. Si Dr. Sarah Shen mula sa Singapore, isang pioneer sa regenerative therapies. Si Dr. Klaus Weber mula sa Alemanya, lumikha ng pinaka-advanced na neural reconstruction techniques. Nanatiling tahimik si David, pinagmamasdan ang mga imahe nang walang anumang pagpapakita ng takot. Bawat isa sa mga doktor na ito, patuloy ni Alex, lumalakas ang kanyang boses, ay may dekada ng pag-aaral, libu-libong matagumpay na operasyon, internasyonal na parangal. Sinuri nila ang bawat ugat, bawat vertebra, bawat posibilidad ng paggaling sa aking katawan. At alam mo ba kung ano ang sinabi nilang lahat sa akin? Huminto si Alex ng dramatiko, nilalasap ang sandali. Na walang lunas, na ang pinsala sa aking spinal cord ay irreversible, na hindi kayang baligtarin ng buong agham sa mundo ang nangyari sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin, maliit na bata, anong kwalifikasyon mayroon ka na wala ang mga higanting ito ng medisina? Sa wakas ay nagsalita si David. Ang kanyang boses ay kalmado na pumutol sa kayabangan ni Alex tulad ng isang matalim na talim. Tinitingnan nila kung ano ang sira. Nakikita ko kung ano ang maaaring ayusin. Ang pagiging simple ng sagot ay labis na ikinainis ni Alex. Paano naglakas loob ang isang bata na magsalita tungkol sa medisina nang may ganoong tiwala? Paano naglakas loob na hamunin ang mga dekada ng siyentipikong kaalaman sa mga parirala na parang mga bugtong ng bata? Hindi iyan sagot, iyan ay murang tula. Sumabog si Alex. Ang medisina ay agham, bata. Ito ay mga pagsusuri, diagnosis, napatunayang paggamot. Hindi ito mga magagandang parirala na sinasabi ng mga bata na hindi man lang marunong magbasa ng maayos, ngunit nanatiling hindi nagagambala si David. Lumakad siya sa isa sa mga bintana ng opisina, pinagmamasdan ang perpektong inaalagaang mga hardin ng ari-arian. Ilang taon na kayo sa upuang ito? Tanong ng bata. 5, sagot ni Alex nang may pagdududa. Bakit? At sa 5 taon, ilang beses na kayong sumubok na tumayo? Humalakhak si Alex nang may paghamak. Sumubok na tumayo, walang katuturan iyan. Ang aking spinal cord ay malubhang nasira. Ang pagsubok na tumayo ay parang pagsubok na lumipad pisikal na imposible. Sumuko kayo bago pa man kayo sumubok, sabi ni David. Lumingon upang harapin ang bilyonaryo. Sinabi ng mga doktor na imposible. At naniwala kayo, tumigil kayo sa pakikipaglaban. Ang galit na sumabog kay Alex ay agad at nakakapinsala. Sumuko, sigaw niya, ipinukpok ang kanyang mga kamao sa braso ng silya. Gumastos ako ng 40 milyong piso para pagalingin ang sarili ko. Dumaan ako sa 17 experimental surgeries. Sinubukan ko ang mga gamot na hindi pa naaprubahan. Nagkaroon ako ng mga therapy na tumagal ng buwan. Mga paggamot na naglapit sa akin sa kamatayan kaysa sa paggaling. At naglakas loob kang sabihin na sumuko ako. Lumabas si Aling Minda, ang sekretarya, sa pinto, nag-aalala sa mga sigaw, ngunit pinagsabihan siya ni Alex ng isang galit na kilos. Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ko at ikaw, bata? Patuloy ni Alex. Ang kanyang boses ngayon ay mapanganib na mababa. May kapangyarihan ako, may pera ako, may access ako sa pinakamahusay sa mundo. Wala kang kahit ano, wala. Nakatira ka sa isang bahay na marahil ay mas mababa ang halaga kaysa sa ginagastos ko sa sapatos kada buwan. Hindi ka pa nakakapasok sa unibersidad, hindi ka pa nakakabasa ng libro ng medisina, hindi ka pa nakakakita sa loob ng isang tunay na ospital. Pinindot muli ni Alex ang remote control. Ang screen ngayon ay nagpakita ng mga larawan ng mararangyang ospital, mga kagamitang medikal na state-of-the-art, mga laboratorio na parang spaceship. Ito ang St. Luke's Medical Center, kung saan ako gumugol ng 3 buwan, nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso. Ito ang Makati Medical Center, isa pang 4 na milyon. Asian Hospital, 3.8 milyon.
Nakakita ka na ba ng ganoong pera sa buhay mo, bata? Umiling si David, ngunit hindi siya mukhang natakot sa pagpapakita ng kayamanan. At gayon paman, sabi ng bata, nakaupo ka pa rin. Ang sumunod na katahimikan ay matindi. Pakiramdam ni Alex ay sinuntok siya sa tiyan. Ang simple at direktang obserbasyon ni David ay tumagos sa lahat ng kanyang pinansyal at medikal na depensa na naglantad sa hubad na katotohanan na sinusubukan niyang iwasan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pera at kapangyarihan, nanatili siyang isang sirang tao. Iba ito, bulong ni Alex, ngunit nawalan ng lakas ang kanyang boses. Talaga? Tanong ni David, lumapit sa wheelchair. Gumastos kayo ng milyon-milyon sa pagsubok na ayusin ang sira. Kaya kong pagalingin ang hindi kailanman tumigil sa paggana. Walang saysay iyan. Neurologically speaking, imposible na mas magtiwala ka sa mga doktor kaysa sa iyong sarili, sagot ni David. Sinabi nila na walang pag-asa at tumigil kayo sa pag-asa. Sinabi nila na walang lunas at tumigil kayo sa paniniwala na kaya kayong pagalingin. Nakaramdam si Alex ng kakaibang nangyayari sa kanyang dibdib. Parang ang mga salita ni David ay nagpapagising ng isang bagay na matagal nang nalibing sa ilalim ng mga layer ng kapaitan at pagkabigo. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Alex, ngunit ang kanyang boses ay tila hindi gaanong kumbinsido. Ang modernong medisina ay eksakto. May mga pisikal na limitasyon na hindi malalagpasan. Ang aking katawan ay sinuri ng pinakamahuhusay. At paano kung nagkakamali ang pinakamahuhusay? Tanong ni David. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alex nang may nakakagambalang intensity. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, si Alex Whitmore ay walang agad na sagot at ito ay nagpatakot sa kanya nang higit pa sa gusto niyang aminin. Hindi mawala sa isip ni Alex ang tanong ni David sa buong gabi, ang mga salita na paano kung nagkakamali, ang pinakamahuhusay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip tulad ng martilyo na tumatama sa metal. Sa umaga, ang kanyang pagkabigo ay naging halos galit. Manong Jose, sigaw niya paggising. Dalhin mo rito ang batang iyan ngayon. 1 oras pagkatapos, muling nasa opisina si David nang may parehong hindi matitinag na kalmado ng nakaraang araw. Gumugol si Alex nang magdamag sa paghahanda ng kung ano ang itinuturing niyang kanyang ultimate arsenal laban sa kayabangan ng batang iyon. Maupo, utos ni Alex. Itinuturo ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa. Kahapon ay nagtanim ka ng walang katuturang pagdududa sa aking isip at ngayon ay aalisin ko ang pagdududa na iyan minsan at para sa lahat. Pinindot ni Alex ang ilang remote control at ang opisina ay naging isang uri ng medical classroom. Bumaba ang mga screen mula sa dingding, umandar ang mga projector at biglang napuno ang paligid ng mga medikal na imahe, diploma, sertipiko at dokumento. Ito, sabi ni Alex, malawak na ikinakaway, ang hindi mapapantayang patunay na ikaw ay isang delusyonal na bata na may mga pantasya ng milagrosong pagpapagaling. Ang unang screen ay nagpakita ng isang gintong diploma, Dr. Richard Kellerman, University of the Philippines College of Medicine, summa cum laude, Advanced Neurosurgery. Si Dr. Kellerman, anunsyo ni Alex ng may labis na paggalang, gumugol ng 17 taon sa pag-aaral ng mga kaso tulad ng sa akin, 17 taon. Sumulat siya ng 43 siyentipikong artikulo tungkol sa spinal cord injuries, nagpabago ng 3 surgical techniques at nagligtas ng higit sa 2,000 pasyente. Nang suriin niya ako ng 8 oras at sabihing walang lunas, sa tingin mo ba ay nagsisinungaling siya? Pinagmamasdan ni David ang mga imahe ng tahimik, walang ipinapakitang anumang tanda ng pagkatakot. Lumipat si Alex sa susunod na screen. Si Dr. Helena Volkov, Moscow Institute of Advanced Medicine. Binuo niya ang pinaka-advanced na cell therapy sa mundo. Sinubukan sa akin sa loob ng 6 na buwan, nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Resulta, 0. Wala. Sa tingin mo ba ay mas marami kang alam kaysa sa kanya? Isa-isa, ipinapakita ni Alex ang mga kredensyal ng mga doktor na nagamot sa kanya. Si Dr.
Yuke Tanaka mula sa Tokyo, world expert sa neural regeneration. Si Dr. François Dubois mula sa Paris, pioneer sa spinal implants. Si Dr. Antonio Rossi, Milan, lumikha ng pinakasopistikadong vertebral reconstruction technique sa Europa. Mga espesyalista, sabi ni Alex, lumalakas ang kanyang boses. Batapot 3 sa pinakamahuhusay na medikal na utak sa planeta. Ang ilan ay nanalo ng Nobel Prize. Ang iba ay lumikha ng mga teknik na nagligtas ng libu-libong buhay. Silang lahat sila ay nakarating sa parehong conclusion. Hindi na muling makakalakad si Alex Whitmore. Huminto si Alex ng dramatiko, humihinga ng mabigat, na parang tumakbo siya ng marathon. At ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Lilitaw ang isang 8 taong gulang na bata, marahil ay hindi marunong bumasa't sumulat, tiyak na walang alam sa anumang pangunahing konsepto ng anatomy, at sinasabi sa akin na kaya niyang gawin ang hindi nagawa ng mga higanting ito ng medisina. Sa tingin mo ba ay may saysay iyan? Nanatiling tahimik si David sa loob ng ilang segundo, pinagmamasdan ang lahat ng medikal na imahe sa kanyang paligid. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mas kalmado pa kaysa dati. Masyado kayong nagtitiwala sa mga papel na iyan. Mga papel? Sumabog si Alex. Ito ay mga diploma mula sa Harvard, Oxford, Sorbonne. Ito ay mga internasyonal na sertipikasyon, pagkilala sa medikal na kahusayan. Ang mga papel na ito ay kumakatawan sa mga dekada ng siyentipikong kaalaman. At gayunpaman, sabi ni David, tumayo mula sa upuan, nakaupo pa rin kayo. Ang brutal na pagiging simple ng obserbasyon ay tumama kay Alex tulad ng kidlat. Tiningnan niya ang lahat ng mga screen na puno ng mga diploma at sertipiko, sa lahat ng ebidensya ng medikal na superioridad na kanyang natipon, at ang hindi maiiwasang katotohanan ay nanatili. Nakulong pa rin siya sa upuang iyon. Ito ay, iba ito, nauutal si Alex. May mga limitasyon ang medisina. May mga kaso na talagang imposibleng gamutin. Para sa kanila, sabi ni David, itinuturo ang mga imahe ng mga doktor, hindi para sa akin. Nakaramdam si Alex ng nakakalason na halo ng galit at isang bagay na hindi niya matukoy, marahil ay takot. Takot na maaaring tama ang isang bata kung saan nagkakamali ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo. Wala kang ideya kung ano ang sinasabi mo, sigaw niya. Ang mga kalalakihan at kababaihang ito ay naglaan ng kanilang buong buhay sa medisina. Gumugol sila ng mga dekada sa pag-aaral ng mga kaso tulad ng sa akin. Mayroon silang kagamitan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at gusto mong sabihin sa akin na sa iyong maliliit na walang laman na kamay ay kaya mong gawin ng mas mahusay. Naglakad si David sa isa sa mga screen na nagpapakita ng MRI ng gulugod ni Alex. Pinagmasdan niya ang imahe sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay lumingon sa bilyonaryo. Nakikita mo ba ang pagsusuring ito? Tanong niya. Itinuturo ang screen. Oo naman. Nakikita ko. Ito ang aking gulugod. Nagkakahalaga ng 15,000 piso ang MRI na ito sa pinakamahusay na kagamitan sa Maynila. At ano ang nakikita ninyo kapag tinitingnan ninyo ang larawang ito? Kinunot ni Alex ang kanyang noo, nalilito sa tanong. Nakikita ko ang pinsala sa aking spinal cord. Nakikita ko ang pinsala na nagpatigil sa akin. Nakikita ko ang siyentipikong patunay na hindi ako makalakad. Dahan-dahang tumango si David. Nakikita ninyo lamang kung ano ang sira, kaya nananatili kayong sira. Walang saysay iyan sa medisina, protesta ni Alex, ngunit nawalan ng pagkakumbinsi ang kanyang boses. Hindi ito kailangang magkaroon ng saysay para sa kanila, sabi ni David. Ikinakaway ang kanyang kamay patungo sa mga imahe ng mga doktor. Kailangan itong magkaroon ng saysay para sa inyo. Sa unang pagkakataon, walang agad na sagot si Alex. Tiningnan niya muli ang lahat ng mga diploma, lahat ng mga sertipiko, lahat ng ebidensya ng medikal na superioridad na kanyang natipon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang maliit na tinig sa kanyang isip ang bumulong ng isang tanong na hindi niya pinansin. Paano kung mali ang lahat ng ito?
3 araw ang lumipas mula ng huling pagkikita, ngunit hindi mawala sa isip ni Alex si David. Ang tanong na paano kung mali ang lahat ng ito ay naging isang obsession na nagpatulog sa kanya gabi-gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nahuli niya ang kanyang sarili na nagdududa sa mga ganap na katotohanan na naging batayan ng kanyang buhay. Sa umagang iyon, gumawa si Alex ng isang desisyon. Ipapatunay niya minsan, at para sa lahat, na ang batang iyon ay isang huwad. Tinawag niya si Dr. Peterson, ang kanyang personal na doktor sa loob ng 3 taon para sa isang emergency consultation. "Doktor," sabi ni Alex nang dumating ang doktor, "gusto kong ipaliwanag mo sa akin ng malinaw at hindi mapapasubalian kung bakit imposible para sa akin na muling makalakad. Gusto ko ng matibay na siyentipikong ebidensya." Si Dr. Peterson, isang 60 taong gulang na lalaki na may kulay abong buhok at makapal na salamin, ay tila nagulat sa pagmamadali ng kahilingan. "Senyor Whitmore, matagal na nating napag-usapan ito. Ang iyong spinal cord injury ay inuri bilang kumpletong pinsala. Nangangahulugan ito na walang sensory o motor function na napanatili sa ibaba ng antas ng pinsala. Imposible ito sa medisina." "Imposible batay sa ano?" putol ni Alex na nagulat sa tanong ng doktor. "Batay sa, sa mga dekada ng neurological research, sa libu-libong dokumentadong kaso, sa ngunit paano kung may isang bagay na hindi pa naiintindihan ng medisina?" tanong ni Alex. Nakakaramdam ng kakaiba sa pagdududa sa mismong agham na pinagkakatiwalaan niya ng bulag. "Doktor," inayos ni Peterson ang kanyang salamin, halatang hindi komportable. "Senyor Whitmore, ang medisina ay hindi batay sa kung paano. Ito ay batay sa ebidensya, sa napatunayang katotohanan. Ang iyong isinusulong ay malapit sa, mistisismo." Ang salitang mistisismo ay tumama kay Alex tulad ng sampal. Iyan mismo ang kinakatakutan niyang pag-isipan, isang bagay na irasyonal, hindi siyentipiko, pambata. Ngunit sa parehong oras, isang bahagi ng kanyang sarili ang gustong tuklasin ang imposibleng posibilidad na ito. Sa hapon na iyon, nang dumating si David ayon sa napagkasunduan, armado si Alex ng bagong impormasyong medikal, ngunit mayroon ding isang mapanganib na kuryosidad na hindi niya mapigilan. "Maupo ka, bata," sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay hindi na gaanong masungit kaysa sa mga nakaraang araw. "May ilang katanungan ako para sa iyo." Umupo si David sa upuan, pinananatili ang parehong kalmadong postura gaya ng dati. "Una," sinimulan ni Alex, "gusto kong ipaliwanag mo sa akin ng eksakto kung paano mo balak pagalingin ako, at huwag kang magsalita ng mga poetic na parirala. Gusto ko ng konkretong detalye." "Gusto niyo ba talagang malaman?" tanong ni David. "O gusto niyo lang ng impormasyon para patunayan na mali ako?" Nahuli si Alex nang walang babala sa tanong. Iyan mismo ang ginagawa niya, naghahanap ng munisyon para sirain ang pag-asa na, laban sa kanyang kalooban, ay nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. "Gusto ko ang totoo," sabi ni Alex, at napagtanto niyang totoo ang kanyang sinabi. Tumayo si David at lumakad sa bintana. Pinagmamasdan ang mga hardin. "Napansin na ba ninyo na hindi nawala ang inyong mga binti? Ano ang ibig mong sabihin doon? Naroon pa rin sila. Ang puso ay nagbobomba pa rin ng dugo sa kanila. Ang mga kalamnan ay naroon pa rin. Ang mga buto ay matibay pa rin. Walang namatay sa mga iyon." Tiningnan ni Alex ang kanyang sariling mga binti na walang galaw sa ilalim ng kumot. Totoo, naroon sila, tila normal, tahimik lang. Ngunit ang spinal cord, sinimulan ni Alex, ay nasira, hindi patay, putol ni David. "Noong bata pa kayo at nasugatan, gumaling ba ang balat ninyo ng mag-isa? Hindi ba? Iba iyan. Hindi nagre-regenerate ang spinal cord tulad ng balat." Sinabi iyan ng mga doktor. Lahat sila. Ito ay isang itinatag na medikal na katotohanan. Lumingon si David upang direktang harapin si Alex. "Sinubukan niyo na bang kausapin ang inyong mga binti?
Halos matawa si Alex, ngunit may isang bagay sa pagiging seryoso ni David ang pumigil sa kanya. Kausapin ang aking mga binti, walang katuturan iyan. Kinausap ninyo ang inyong puso kapag kinakabahan kayo. Kinausap ninyo ang inyong ulo kapag nag-iisip kayo. Bakit hindi kausapin ang inyong mga binti kapag gusto ninyong gumalaw sila dahil hindi iyan siyentipiko? Protesta ni Alex. Ngunit ang kanyang boses ay tila hindi gaanong nakakakumbinsi. At ano ngayon? Tanong ni David ng simple. Ang sumunod na katahimikan ay nakakagulo. Napagtanto ni Alex na gumugol siya ng 5 taon na umaasa lamang sa agham, sa medisina, sa mga espesyalista at wala itong ibinigay sa kanya maliban sa higit na kawalan ng pag-asa. Marahil, sa isang pagkakataon, mayroong isang bagay na higit pa sa kayang sukatin at i-diagnose ng mga doktor. Walang katuturan ito, bulong ni Alex, ngunit tinitingnan niya ang kanyang mga binti ng may ibang ekspresyon. Natatakot ba kayo? Sabi ni David. Takot? Takot sa ano? Takot na subukan at matuklasan na maaari itong gumana. Dahil kung gagana ito, kailangan ninyong aminin na sinayang ninyo ang 5 taon sa paniniwala na sirang-sira na kayo. Pakiramdam ni Alex ay parang binasa ni David ang kanyang kaluluwa. Iyan mismo. Takot siya sa pag-asa. Takot siyang maniwala na maaaring may solusyon. Dahil kung mayroon at matuklasan niya ito ng huli na, ang sakit ay magiging hindi matitiis. Malinaw ang mga doktor, sabi ni Alex, ngunit mahina ang kanyang boses. Ang kumpletong spinal cord injury ay nagre-resulta sa permanenteng pagkalumpo. Ito ba ay napatunayan ng 12 beses ng parehong mga doktor na nagsabing hindi na kayo muling makakaramdam ng kahit ano sa ibaba ng baywang? Tanong ni David. Kinunot ni Alex ang kanyang noo. Oo, at tama sila. Wala akong nararamdaman. Lumakad si David sa upuan ni Alex at, nang walang pahintulot, ipinatong ang kanyang kamay sa tuhod ng bilyonaryo. Naramdaman niyo ba iyan? Hindi, syempre hindi. Sinabi ko na sa iyo, sigurado kayo? Huminto si Alex. Mayroong isang bagay hindi eksaktong pakiramdam, ngunit isang kamalayan na parang isang napakalalim na bahagi ng kanyang sarili ang nakakaalam na may nakahipo sa kanyang binti. Ito ay imposible, bulong ni Alex, nakatingin sa kamay ni David sa kanyang tuhod. Para kanino? Tanong ni David. Para sa inyo o para sa mga doktor? Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakaramdam si Alex Whitmore ng isang bagay na matagal niyang inilibing na inakala niyang patay na pag-asa. At ito ang nagpatakot sa kanya ng higit pa sa anumang medikal na diagnosis. 1 linggo ang lumipas mula nang hawakan ni David ang tuhod ni Alex at ang bilyonaryo ay hindi nakatulog ng buo sa isang gabi. Ang kakaibang pakiramdam na iyon, ang imposibleng kamalayan na may humipo sa kanyang binti ay hindi maalis sa kanyang isip. Sinubukan niyang bigyan ng rasyonalisasyon, ipaliwanag ng siyentipiko at kahit magsinungaling sa kanyang sarili, sinasabing inakala lang niya ang lahat, ngunit nanatili ang katotohanan. Sa isang sandali, may naramdaman siya. Sa umagang iyon, gumawa si Alex ng pinakanakakatakot na desisyon sa kanyang buhay. Pinalayas niya ang lahat ng empleyado sa mansyon, kinansela ang lahat ng pulong, at pinauwi si Aling Minda. Gusto niyang mapag-isa lamang kasama si David kapag sinubukan niya ang imposible. Sigurado ka ba diyan? Tanong ni Manong Jose. Ang security, bago umalis. Mapag-isa kasama ang bata? Oo, sagot ni Alex, bagaman medyo nanginginig ang kanyang boses. At, Manong Jose, ayaw kong maistorbo. Sa anuman, talagang sa anuman. Nang dumating si David sa tanghali, nakita niya si Alex sa gitna ng opisina, malayo sa kanyang mesa, malayo sa lahat ng screen na may mga medical diploma, malayo sa lahat ng kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang mayaman at makapangyarihang tao. Nandoon lang siya sa wheelchair, mahina at takot tulad ng isang bata. Marami akong pinag-isipan tungkol sa sinabi mo, sinimulan ni Alex. Ang kanyang boses ay mas mababa kaysa sa normal. Tungkol sa pakikipag-usap sa aking mga binti.
tungkol sa mga bagay na hindi naiintindihan ng medisina, tungkol sa pag-asa. Tumango si David ng tahimik. Iginagalang ang kahirapan ng sandali para sa bilyonaryo. Sa loob ng 5 taon, patuloy ni Alex, lubos akong umasa sa agham. Nang sabihin ng mga doktor na imposible, tinanggap ko ito bilang ganap na katotohanan. Tumigil ako sa pagsubok, tumigil ako sa paniniwala, tumigil ako sa pamumuhay. Sa totoo lang, tiningnan ni Alex ang kanyang mga kamay, iniiwasan ang tingin ni David, ngunit nagtanong ka sa akin ng isang tanong na hindi ko maalis sa aking isip. Paano kung nagkakamali ang pinakamahuhusay? At paano kung may isang bagay na hindi nila naiintindihan? At paano kung lumunok si Alex? Paano kung sinayang ko ang 5 taon ng aking buhay sa paniniwala sa isang kasinungalingan? Wala kayong sinayang, sabi ni David ng mahinahon. Kailangan ninyo ang oras na iyan para makarating dito, para maging handa. Handa para saan? Para subukan ng totoo. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata sandali, huminga ng malalim. Nang buksan niya ang mga ito, may determinasyon sa mga ito na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ano ang kailangan mong gawin ko? Lumakad si David upang tumayo sa harap mismo ng upuan ni Alex. Una, kailangan ninyong huminto sa pag-iisip bilang isang pasyente. Paano? Ang mga pasyente ay may sakit, naghihintay na pagalingin sila ng iba. Hindi kayo isang pasyente, kayo ay isang tao na nakalimot kung paano gamitin ang isang bahagi ng inyong katawan. Nakaramdam si Alex ng isang banayad na pagbabago sa kanyang pananaw. Parang binago ni David ang focus ng isang kamera at bigla niyang nakikita ang parehong sitwasyon mula sa ibang anggulo. Ngayon, sabi ni David, gusto kong ipikit ninyo ang inyong mga mata at alalahanin ang huling pagkakataon na naglakad kayo. Masakit iyan, bulong ni Alex, ngunit ipinikit pa rin niya ang kanyang mga mata. Alalahanin kung ano ang pakiramdam, hindi ang aksidente, hindi ang sakit. Alalahanin ang pakiramdam ng nakatayo, ng paghakbang, ng pagdama ng lupa sa ilalim ng inyong mga paa. Pilit na ibinalik ni Alex ang kanyang sarili sa panahon, bago ang aksidente, bago ang silya, bago ang lahat ng kapaitan. Naalala niya ang paglalakad sa mga hardin ng mansyon, ang pag-akyat sa hagdan, ang pagdama ng matatag na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nararamdaman niyo ba? Tanong ni David. Naaalala ko, sagot ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi alalahanin, pakiramdam ngayon. Kinunot ni Alex ang kanyang noo, nagko-concentrate ng husto, at pagkatapos may nangyaring imposibleng bagay. Sa isang mabilis na sandali, naramdaman niya na parang ang kanyang mga paa ay dumampi sa lupa, hindi pisikal, ngunit sa isang paraan na mas malalim, mas totoo kaysa sa pisikal na realidad mismo. Ako ay may naramdaman, bulong ni Alex. Binubuksan ang kanyang mga mata, nagulat. Ngayon, sabi ni David, ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Alex. Kausapin mo ang iyong mga binti. Ito ay walang katuturan. Oo, gawin mo lang. Nag-alinlangan si Alex. Pakiramdam niya ay katawa-tawa, ngunit masyado na siyang nakarating para umatras pa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Aminado siya. Sabihin mo na namimiss mo sila. Sabihin mo na gusto mong gumana muli sila. Sabihin mo na kailangan mo sila. Tiningnan ni Alex ang kanyang mga binti na walang galaw. Sa loob ng 5 taon, nakita niya ang mga ito bilang isang patay na bahagi ng kanyang katawan, bilang ebidensya ng kanyang kawalan ng kakayahan. Ngayon, sa unang pagkakataon, sinubukan niyang tingnan ang mga ito tulad ng iminungkahi ni David bilang bahagi ng kanyang sarili na nakalimot lang kung paano gumana. Ako ay namimiss kayo, sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Namimiss ko ang paglalakad, ang pagtayo, ang pagiging buo. Nagsimulang umagos ang luha sa mukha ni Alex. Mga taon ng sakit at pagkabigo, sa wakas ay nakahanap ng labasan. Kailangan ko kayo, patuloy niya. Nakikipag-usap na ngayon ng direkta sa kanyang mga binti. Kailangan kong bumalik sa kung sino ako.
Patawarin ninyo ako sa pagsuko. Patawarin ninyo ako sa pagtigil sa paniniwala. Hawak ni David ang kanyang mga kamay sa balikat ni Alex at ramdam ng bilyonaryo ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa bata. Hindi ito isang bagay na masusukat o maipaliwanag ng siyentipiko, ngunit ito ay totoo, mas totoo kaysa sa lahat ng medikal na pagsusuri na kanyang ginawa. Ngayon, sabi ni David, ang kanyang boses ay halos bulong. Subukan mong tumayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Hindi ko kaya. Pisikal na imposible. Kalimutan mo kung ano ang pisikal na posible. Subukan mo lang. Ipinatong ni Alex ang kanyang mga kamay sa braso ng Silya, tulad ng libu-libong beses na niyang sinubukan sa nakalipas na 5 taon, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinusubukang patunayan na kaya niyang maglakad, sinusubukan niyang alalahanin kung paano maglakad. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas, gamit ang kanyang mga braso upang subukang tumayo. Walang nangyari, tulad ng dati. Ngunit pagkatapos, ipinatong ni David ang isang kamay sa dibdib ni Alex sa ibabaw mismo ng puso. Huwag lang gamitin ang iyong mga braso, sabi ng bata. Gamitin ang lahat. Gamitin ang galit na naramdaman mo sa loob ng 5 taon. Gamitin ang sakit ng pagtataksil ng iyong sariling katawan. Gamitin ang pag-asa na nakatago. Gamitin ang lahat. Ipinikit muli ni Alex ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, sinubukan niyang tumayo sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, hindi lang pisikal, kundi emosyonal, espiritual, sa buong lakas ng loob na kanyang naipon sa loob ng maraming taon ng pagkabigo. At pagkatapos, isang milagro ang nangyari. Nanginginig ang kanyang mga binti. Nagulat na binuksan ni Alex ang kanyang mga mata. Ngumiti si David sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila. Muli, sabi ng bata, mas malakas. Huminga ng malalim si Alex at sinubukan muli. Sa pagkakataong ito, bukod sa panginginig ng mga binti, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon na umaakyat sa kanyang gulugod na parang mga electrical circuit na matagal nang natutulog ay muling kinokonekta. Imposible ito, bulong ni Alex, ngunit mayroong tunay na pag-asa sa kanyang boses sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Para, kanino? Tanong ni David, na inuulit ang tanong na paulit-ulit niyang tinanong. At si Alex Whitmore, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ay walang sagot na batay sa medikal na limitasyon. Mayroon lang siyang lumalaking pakiramdam na ang imposible ay malapit ng maging realidad. Ang panginginig sa mga binti ni Alex ay lalong tumindi. Hindi ito mga involuntary spasms, ito ay mga conscious movements na parang ang kanyang mga kalamnan ay gumigising mula sa isang malalim na pagtulog. Tiningnan ng bilyonaryo ang kanyang sariling mga binti nang may halo ng takot at paghanga. Hindi ito maaaring mangyari, bulong ni Alex. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng emosyon, hindi ng pagtanggi. 5 taon, 5 taon, naniwala ako na naniwala kayo sa kung ano ang kailangan ninyong paniwalaan sa sandaling iyon, sabi ni David ng mahinahon. Ngunit ngayon, hindi na ninyo kailangan. Sinubukan ni Alex na tumayo muli sa pagkakataong ito nang may tiwala na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Umakay siya sa mga braso ng Silya at dahan-dahang nagsimulang ilipat ang bigat sa kanyang mga binti. Nanginginig ang mga ito sa ilalim ng pressure, hindi matatag pagkatapos ng matagal na hindi paggamit, ngunit tumugon ang mga ito. Tumutugon ang mga ito, bulong ni Alex, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Diyos ko, talagang tumutugon ang mga ito. Sa tulong ni David, bahagyang nakatayo si Alex mula sa Silya. Ang kanyang nanginginig na mga binti ay halos hindi kayang suportahan ang bigat, ngunit gumagana ang mga ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakatayo si Alex Whitmore. Hindi ako makapaniwala, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 4 milyong piso sa medikal na paggamot, ang pinakamahuhusay na espesyalista sa buong mundo, at nagawa ng isang 8 taong gulang na bata.
ang sinabi nilang imposible. Umupo muli si Alex, pagod sa pagsisikap, ngunit nagliliwanag. Tiningnan niya si David nang may ganap na naiibang ekspresyon kaysa sa lahat ng nakaraang araw. Wala nang paghamak, wala nang kayabangan, mayroong pasasalamat, paghanga at isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng dekada, kapakumbabaan. Paano? Tanong ni Alex. Paano mo nalaman na posible ito kung sinabi ng lahat ng doktor na hindi? Umupo si David sa upuan sa harap ng bilyonaryo na tila mas bata at mas matalino sa parehong oras. Tinitingnan ng mga doktor kung ano ang sira at sinusubukang ayusin. Tinitingnan ko kung ano ang hindi kailanman tumigil sa paggana at tinutulungan itong maalala. Ngunit paano mo natutunan ang paggawa nito? Saan ka nag-aral? Sino ang nagturo sa iyo? Ngumiti si David ng malungkot. Ang aking ina ay napakasakit. Sinabi ng mga doktor na mamamatay siya. Hindi siya namatay dahil natutunan ko na minsan ang katawan ay kailangan lang alalahanin kung paano maging malusog muli. Naramdaman ni Alex ang hapdi sa kanyang puso. Gumugol siya ng buong linggo sa pagtatanong sa mga kwalipikasyon ni David. Hinahamak siya dahil sa kanyang simpleng pinagmulan at ngayon ay natuklasan niyang binuo ng bata ang pambihirang kaloob na ito. Sinusubukang iligtas ang kanyang sariling ina. Ang iyong ina, gumaling ba siya? Oo, gumaling siya, sagot ni David. Ngunit sinabi ng mga doktor na suwerte lang iyon. Sinabi nila na walang siyentipikong paliwanag, kaya nagsimula siyang maniwala sa kanila sa halip na maniwala sa nangyari. Nauunawaan ni Alex ang trahedya na ipinahihiwatig sa sagot. Gumaling ang ina ni David, ngunit pinili niyang maniwala sa agham sa halip na maniwala sa milagro. At ikaw? Tanong ni Alex. Bakit mo ako pinili na tulungan? Nanatiling tahimik si David sandali, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Dahil kayo ay tulad niya, may sakit hindi lamang sa katawan, kundi sa puso. Nawalan kayo ng pag-asa, nawalan kayo ng tiwala sa sarili, nawalan kayo ng kakayahang maniwala na kaya kayong pagalingin. Ang mga salita ni David ay tumama kay Alex, tulad ng kidlat ng kalinawan. Gumugol siya ng 5 taon na nakatuon lamang sa pisikal na paralisis nang hindi na pagtatanto na ang tunay na sakit ay ang emosyonal at espiritual na paralisis na tumagos sa kanyang buhay. 1,000,000 piso, sabi bigla ni Alex na naaalala ang pangako na kanyang ginawa ng may panunuya. Talagang pinagaling mo ako. Sa iyo ang pera. Umiling si David. Ayaw ko ng pera mo. Nalito si Alex. Ngunit pinagaling mo ako. Ginawa mo ang imposible. 1,000,000 piso ang pinakamababang maaari kong hindi pa rin ninyo naiintindihan, putol ni David. Ang paggaling ay hindi ang nangyari sa inyong mga binti. Ang paggaling ay ang nangyari sa inyong puso. Huminto si Alex upang iproseso ang mga salita. Totoo, oo. Ang kanyang mga binti ay muling gumana, ngunit ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyari sa ibang lugar. Sa unang pagkakataon sa loob ng dekada, pakiramdam niya ay tao siya, konektado sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sariling kapangyarihan at kayamanan. Kaya, ano ang gusto mo? Tanong ni Alex. Gusto kong alalahanin ninyo ang natutunan ninyo dito, sabi ni David, tumayo upang umalis. Gusto kong alalahanin ninyo na minsan ang mga sagot ay wala sa pinakamahal na libro o sa pinakamararangyang klinika. Minsan, nasa mga lugar na hindi natin naisip na hanapin. Lumakad si David patungo sa pinto, ngunit tinawag siya ni Alex. Hintay, saan ka pupunta? Paano kita mahahanap? Paano kita mapapasalamatan ng maayos? Huling lumingon si David nang may mahinahong ngiti na pinanatili niya sa buong linggo. Hindi niyo na ako kailangang hanapin. Kailangan lang ninyong alalahanin na huwag sumuko sa mga taong sinukuan na ng iba. Alalahanin ninyo na bawat isa ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon kahit kayo. At sa gayon, lumabas si David ng opisina. Iniiwan si Alex na nag-iisa kasama ang kanyang mga binti na gumagana at ang kanyang puso na muling natuklasan ang kakayahang makaramdam ng pasasalamat. 3 buwan ang lumipas mula ng pagalingin ni David si Alex Whitmore.
Ang pagbabago ng bilyonaryo ay napakarinig na ang mga malapit sa kanya ay halos hindi na makilala ang lalaking naging siya. Ang unang pagbabago ay sa mga empleyado. Tinawag ni Alex pabalik ang lahat ng kanyang inalis nang hindi makatarungan sa paglipas ng mga taon kasama ang 60 taong gulang na hardinero na kanyang inalis sa araw na nakilala niya si David. Hindi lamang niya sila muling kinuha, kundi itinaas niya rin ang kanilang mga sahod at gumawa ng isang komprehensibong plano ng pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng empleyado at kanilang mga pamilya. Senyor Peterson, sabi ni Alex sa hardinero sa araw na siya ay bumalik, may utang akong paumanhin sa iyo. Ang ginawa ko sa iyo ay malupit at hindi makatarungan. Sana ay matumbasan ko ito sa anumang paraan. Ang hardinero na nagdududa pa rin ay tinanggap ang trabaho. Sa paglipas ng panahon, nakita niya na talagang nagbago si Alex. Ang lalaki na dati ay nakahanap ng kasiyahan sa pagpapahiya ng iba, ngayon ay sinisigurado na makilala ang bawat empleyado sa pangalan, nagtatanong tungkol sa kanilang mga pamilya, at nagpakita ng tunay na interes sa kanilang kapakanan. Ang ikalawang pagbabago ay sa negosyo. Nagsimulang pag-isipan muli ni Alex ang kanyang mga kasanayan sa negosyo. Ang mga kumpanya na kanyang sinira dahil sa malisyosong kasiyahan ay nakatanggap ng mga panukala sa pakikipagtulungan. Ang mga empleyado na kanyang inalis ng walang sapat na dahilan ay hinanap at muling kinuha na may mga promosyon. Nagtatag siya ng isang pondo ng scholarship para sa mga anak ng empleyado at lumikha ng isang programa ng libreng tulong medikal para sa mga pamilyang may mababang kita. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay personal. Gumugol si Alex ng mga dekada sa pagtatayo ng mga pader sa pagitan niya at ng iba pang sangkatauhan gamit ang kanyang kayamanan at kapangyarihan bilang mga hadlang na naghihiwalay sa kanya mula sa anumang tunay na kahinaan. Ngayon, sa unang pagkakataon sa kanyang pang-adultong buhay, naramdaman niya ang koneksyon sa ibang tao sa isang tunay na paraan. Si Aling Minda, ang kanyang sekretarya, ang isa sa mga unang nakapansin sa pagbabago. Senyor Whitmore, sabi niya isang araw, parang iba kayo, mas magaan sa ilang paraan. Ngumiti si Alex. Isang tunay, mainit na ngiti, hindi ang malupit na ngiti na dati niyang ginagamit bilang sandata. Iba ako, Aling Minda. Nalaman ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa iba, kundi sa paggamit ng kapangyarihang iyon upang tulungan sila. Ang opisina ay nagbago rin. Inalis ni Alex ang lahat ng screen na may mga medical diploma, lahat ng simbolo ng superioridad na ginamit niya upang takutin ang mga bisita. Sa halip, naglagay siya ng mga larawan ng kanyang mga empleyado, ng kanilang mga pamilya, ng mga proyektong panlipunan na kanyang sinimulang pondohan. Ang wheelchair ay naroon pa rin sa isang sulok ng opisina. Nagpasya si Alex na panatilihin ito, hindi bilang alaala ng pagkalumpo, kundi bilang simbolo ng kapakumbabaan na kanyang natutunan. Minsan, kapag gumagawa ng mahahalagang desisyon, umuupo siya rito ng ilang minuto upang alalahanin kung ano ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, upang hindi na muling makalimutan ang kahalagahan ng pakikiramay. 6 na buwan matapos makilala si David, nakatanggap si Alex ng tawag na muling magpapabago sa kanyang buhay. Senyor Whitmore, sabi ng boses sa kabilang linya, ang pangalan ko ay Dr. Sarah Chen, mula sa Philippine Children's Medical Center. Mayroon kaming isang bata dito na may napakabihirang neurological condition. Binanggit ng mga magulang na nagkaroon kayo ng hindi pangkaraniwang karanasan sa pagpapagaling. Nais nilang makipag-usap sa inyo. Naramdaman ni Alex na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang pagkakataon upang ibalik ang ginawa ni David para sa kanya. Sabihin mo sa mga magulang na darating ako sa loob ng 1 oras, sagot ni Alex. At, Dr. Chen, minsan ang mga sagot ay nasa mga lugar na hindi hinahanap ng tradisyonal na medisina. Buksan ang isip. Nang dumating si Alex sa ospital, nakakita siya ng isang pamilya na pininsala ng sakit.
Ang mga magulang, sina Maria at Carlos, ay mga imigrante na gumastos ng lahat ng kanilang ipon sa pagsubok na pagalingin ang kanilang 70 taong gulang na anak na si Pedro na nawalan ng kakayahang magsalita matapos ang isang aksidente. Sinabi ng mga doktor na wala nang magagawa, sabi ni Maria na umiiyak. Ngunit narinig namin na nagkaroon kayo ng katulad na karanasan na pinagaling kayo ng isang bata. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Tiningnan ni Alex si Pedro, isang batang lalaki na may maitim na buhok at malungkot na mga mata na masakit na nagpapaalala sa kanya kay David. Sa sandaling iyon, alam niya ng eksakto kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi ko maipapangako ang paggaling, sabi ni Alex, lumuhod sa harap ni Pedro. Ngunit maipapangako ko na hindi tayo susuko at maituturo ko sa inyo ang isang bagay na natutunan ko. Minsan, ang paggaling ay nagsisimula kapag tumigil tayo sa pagtanggap ng imposibilidad bilang huling sagot. Gumugol si Alex ng mga susunod na linggo sa pakikipagtulungan kay Pedro at sa kanyang pamilya, hindi sinusubukang gayahin ng eksakto ang ginawa ni David sa kanya, kundi inilalapat ang mga prinsipyo na kanyang natutunan. Pag-asa, sa halip na pagbibitiw, emosyonal na koneksyon sa halip na siyentipikong paglamig, pananampalataya sa kakayahan ng paggaling, sa halip na passive na pagtanggap ng mga limitasyon. Dahan-dahang nagsimulang gumawa ng tunog si Pedro, pagkatapos ay mga salita, pagkatapos ay kumpletong mga pangungusap. Tinawag ng mga doktor itong spontaneous, inexplicable recovery. Ngunit alam ni Alex ang totoo. Gumaling si Pedro sa parehong kapangyarihan na nagpagaling sa kanya ang kapangyarihan ng panibagong pag-asa at tunay na koneksyon ng tao. Isang taon matapos makilala si David, si Alex Whitmore ay ganap na nabago. Nagtatag siya ng isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilya na nahaharap sa mga imposibleng diagnosis. Muling nakipag-ugnayan siya sa mga kamag-anak na inilayo niya dahil sa kanyang kalupitan. Natutunan niyang humanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay, isang taos-pusong pag-uusap sa isang empleyado, isang liham ng pasasalamat mula sa isang pamilya na tinulungan ng kanyang pundasyon, ang pakiramdam ng paglalakad sa mga hardin ng kanyang mansyon, hindi bilang isang hari na sumusuri sa kanyang teritoryo, kundi bilang isang lalaki na nagpapasalamat na nabubuhay. At minsan, kapag naglalakad siyang mag-isa sa mga hardin, naaalala ni Alex ang 8 taong gulang na bata na nagbago ng kanyang buhay sa isang simpleng tanong. Paano kung nagkakamali ang pinakamahuhusay? Hindi na niya muling nakita si David, ngunit dala niya ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan, na ang tunay na paggaling ay hindi lamang nangyayari sa katawan, kundi sa puso. At minsan ang pinakamalaking lakas na maaari nating taglayin ay ang kapakumbabaan na aminin na hindi natin alam ang lahat at ang tapang na maniwala sa imposible. Nag-alok si Alex Whitmore ng ₱1,000,000 para sa isang lunas. Sa huli, nakatanggap siya ng isang bagay na mas mahalaga, isang pangalawang pagkakataon upang maging tao. At sa pagkakataong ito, hindi niya sasayangin ang pagkakataong iyon. Ang pagbabago ay kumpleto. Ang lalaki na minsang nangutya sa pag-asa ng isang bata, ngayon ay inilalaan ang kanyang buhay sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa sa mga pusong sumuko na. At sa bawat buhay na kanyang hinawakan, sa bawat pamilya na kanyang tinulungan, pinananatili ni Alex ang alaala ng bata na nagturo sa kanya na ang pinakamalaking himala ay nangyayari kapag tumigil tayo sa paniniwala sa mga limitasyon at nagsisimulang maniwala sa mga posibilidad. Minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi nangyayari sa katawan, kundi sa puso. At kapag ang isang hindi pinaniniwalaan ay nagbabago ng lahat, sino talaga ang sira? Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-iwan ng like, magkomento sa kung ano ang pinaka-naantig sa iyo, at mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga susunod na katotohanan na walang sinuman ang naglalakas loob na sabihin. Dito, ang bawat kwento ay isang salamin at marahil ay simula ng paggaling